The lower the time frame, mas makikita mo yung gusto mong makita. Higher time frame, mababawasan yung greed, tataas yung patience, tataas yung win rate. Mas sustainable. 1:2 RR siya and na-hit naman siya. Ang ganda. Kapag nagkaroon ako ng one loss, yun ang reason ng buong pagkalos kasi nagtitrade lang negative ng mababaw. Babawiin mo. Pag ganyan yan, may sobrang lakas pa ng mga sellers. Isa lang naman yung goal natin, maging profitable trader. What's up guys? Nandito tayo ngayon with Juice Ray, ha? Ray Gooch. Aray ba? Juice Ray? Ba't ba Juice Ray? Di, Justin Ray kasi name niya. So part siya na Activate and ayun, bisita siya dito. Ano nga ba nangyari? Ba't siya dito? He became part of TMT, kumbaga as an appointment setter. So ngayon, papatulong siya kung ano yung, syempre tutulungan ko siya kung paano maging profitable trader yan. So ang gagawin natin ngayon is isa-isayin natin yung mga trades niya. Actually, dalawa lang. Sila ni Darius, so si Juice Ray muna ngayon. So okay, explain mo yung trade mo, Juice Ray. Meron akong trade dito sa Euro USD noong nakaraan lang. So, eto, as you can see, nag-TP naman siya. So, brief explanation lang kung bakit ako nag-trade dito. No? Meron akong key level dito, resistance, na-break na siya, and then nagantay ako ng pullback, and then nung may nakita na akong pullback, punta ako sa 5-minute time frame. May confirmation na lumabas sa 1 hour, pero ang ginagawa ko dyan is lumilipat ako ng 5-minute time frame para makita ko kung meron na bang break of structure dito sa 5 minutes. So, nung nakita ko na na-break niya na tong previous swing na to, is ready na siyang tumaas. Ayan. So, nag-enter ako. Saan ka exactly nag-enter? Dito, nung nakita kong Sige, lagay mo dyan yung trade nag-break mo. na siya. Yup. Dito. So, dyan. Yan. Okay. And then, sakto naman siya. May lumabas na confirmation sa 1 hour. Na engulfing. Bullish engulfing. Yup. So, sakto siya dito. Ayan. Sakto. And then, 1:2 RR siya. And na-hit naman siya. Ang ganda. So, ano lang. So, actually, sobrang basic, sobrang ganda. Perfect setup. And, paano naging buy yung bias mo? Saan mo kinuha? Buy yung bias ko since nag-scalp ako ngayon 1 hour and 5 minutes. Pero kung titignan natin, in 1 hour is pataas talaga yung market. And dito, nag-range lang siya. And then, na-break niya yung resistance natin. And then, tumaas pa talaga siya. So, magandang break, no? Hindi siya false breakout. Kasi talagang malayo yung pagka-break ng Malaki talaga yung resistance. Maganda yung pagka-break. Tapos maganda rin yung pullback. Kaya perfect. Actually, sobrang perfect. Sige, balik mo nga doon sa 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Ayan. So, okay din to. So, kung ako yan, ang gagawin ko dyan ay, sige, pero muna ako ng mouse. Ito na yung gagawin ko. Pero overall, sobrang okay. Pero okay yan. Kung maghintay ako sa 5 minutes, ayan. Ito ako maghintay banda. Pagka-break, hintay ako ng retest. So nga lang, hindi nangyari yun. Ito yung nangyari. Ayan. So dyan ako papasok sa mga, kung tumitingin talaga ako sa 5 minutes, no? Kasi, etong pinasukan mo na yan, pwede kasing, eto diba, high, Yep. low, lower high. Pwedeng ganun siya eh. Diba? So, hintay ko muna mabasag niya to. Ayan, para masabi ko talagang head and shoulders yan. Tsaka masabi ko talaga na liquidity sweep yan. Okay? So, pero pag sa 1 hour lang, 1 hour ka tumingin, okay naman siya. May make sense ba? Yep. No, so, malalaman mo na nag-break talaga yung structure kapag either binrake na to or nakita mo na malakas nga yung buyers dyan. So, therefore, hintay ka ng pullback. Just dito pa siya nangyari. Okay? So, okay naman. Baka pwede mo rin malagay lang yun sa leads mo. Alright? Ayan. Sige, next trade tayo. Next trade is my current trade ngayon. Ongoing pa siya. AUD USD. Ayan. So, ongoing trade ko ngayon. Okay. So, in 1 hour, market direction, uptrend siya. Meron akong key level dito, support and resistance. Na-break niya na yung resistance ko and nagantay ako ng pullback. So, in pullback, may nakita ako dito. Saan ba ako nag-enter dito? Hanapin ko lang saan ako nag-enter. Kasi ginamitan ko pa ito ng Fib para makita ko saan magre-react yung price. Yeah, boy. Cool stuff. Dito pala ako banda nag-enter. Dito. Dito sa hammer na candlestick. So, again, uptrend yung market. Na-break niya yung resistance level ko. Nag-pullback siya. And then, may lumabas na hammer. Actually, nakita ko nga may rejection candle dito na bearish. Nag-try siyang bumaba. Fibonacci din. Pero, Tapos akyat. may morning star din. Wow. And then, may hammer pa na lumabas dito. Kaya, mas dumami yung confluence ko na pumasok talaga in trading. I think hindi na ako tumingin dito sa 5 minutes kasi nandun na lahat in 1 hour. But
if we'll check sa 5 minutes, nagda-downtrend pa talaga siya. Okay. Pero ayun yung explanation ba't ako pumasok sa Alright. trade na to. Sige. Okay siya. Double check ko lang sa 4 hours. Ito, ayan, ito maganda. Kailangan ko lang lumabas sa onti. Ayan. Actually, maganda siya. Magandang trade channel na pagtitignan ko dito sa 4 hours. 1 hour, ayan. So dito, tingnan lang natin na, ayan. So ito nga, level na dito banda. So, okay siya. Para sa akin, magandang trade. Walang problema. Malaki yung chance talaga na magtutuloy-tuloy yung price dyan pataas. Okay? So, sa ngayon, hindi pa natin alam yung mangyayari. So, pwedeng bumabayan or pwedeng tumasel. Oo. Diba? So, para sa akin, walang problema. Ikaw, ano ba yung confidence level mo dito sa trade na to? Confidence level ko, 8 out of 10 siguro. Ganun. Kasi ang dami ko nakitang confluences. Na-break niya yung previous, Correct. Ito, na-break na to. na-break niya yung key level ko, and then daan-daan siya ng pullback. Correct. And then may nakita akong dalawang confirmation candle, yung rejection. Ito, And then- morning star na rin. Yep. Tapos may nakita pa akong hammer. And then sumakto pa siya sa Fibonacci retracement ko. Oo. Tama, And- tama. So, walang problema. Siguro sa mata ko lang, yun lang pinaka nakikita ko talaga na ito, may pagka-triple top to. Pero, other than that, good trade siya. So, walang problema. So, feeling ko na unti-unti mo nang mamamaster yung break and retest. Very important yung mga break of structure, tapos retest na maganda. Yung mga ganun. Tapos, maganda rin yung pasok mo kasi from downtrend, ayan. So, dito nag-change siya ng trend. Ayan. So, iba na yung bias mo. Yep. Ayan. So, congrats. Galing. So, ilang Thanks, Coach. months pa lang siya nagtitrade? Ilang months? Trading for 2 months now. 2 months. Tama. Sakto, activate, zero knowledge siya. Tama, diba? Zero knowledge siya, activate. Tama. Galing. Ayun lang for me. Thank you. Sige. So, magkakaiba talaga ng learning curve. Meron yung mabilis talaga makikita. Meron naman yung magti-take time. No? Maraming kailangan i-unlearn. So, okay lang yun. Isa lang naman yung goal natin, maging profitable trader. No? Ayan. So, go. Sige, check natin ang mga trades ni Darius. Hello guys. Darius the Great. Hello, coach. Bali yung trend ko. Paano naman ano to? Ito. Si Darius the Great pala ay parte ng Activate. Ayan. Season 1. Ano rin siya, funded siya. So ngayon, ang goal niya is makapag-payout. Yes. Okay. So, ayun, coach. Kahapon and ngayon yung trades ko. Start tayo sa 4 hour. Correct. So, bali ang ano kasi coach, bali nag-ship mo na ako ngayon, hindi ko man na tinitrade po yung funded account ko kasi last time po, di ba, nakausap niyo po ako, nakausap niyo kami dun sa Discord, and sabi mo, ang advice mo sa akin is, kailangan talaga, mas better na mayroong higher time frame kung ano talaga, like sa direction, ganun. And pinag-isipan ko yun kasi masyado nga namang yung trades ko lately, or yung sa din is masyadong risky, hindi po siya sustainable in a long term. So, Correct. ayun po yung So bakit ka nakinig kahit na nanalo ka? siyempre, coach, mas magaling kayo sa akin. Ang may down if masyado pa rin akong ma-pride. Pero yun nga rin guys, no? Hindi porket nag-work yung trade nyo ngayon, ganun na yung gagawin mo buong time mo. So ang hirap lang kasi na kunyari nag-work yung trade ng isang estudyante ngayon, tapos iibahin ko. Pero kasi, para sa akin, mas bibilis talaga yung learning curve nila kapag makinig sila. So sobrang bihira yung mga nakikinig agad. Usually, masusunugan muna sila or makikita nila na, o nga no coach, kailangan pala ng higher time frame. So buti na lang nakinig siya. Ayoko kasi masunugan. Sayang na yun eh. Ako na eh. But anyways, ayun coach. Bali dito sa sa 4 hour ng gold, pababa talaga siya. And by the way, itong coach, itong chart na to, yung long nito, parang higher time frame. Nakita ko rin to actually sa live ni Coach CK. Ayun, okay, talaga dito, downtrend. So ang hinihintay ko dito is yung retracement kasi like last time nandito talaga siya. So gusto ko mag-retrace. Ang iniisip ko is either dito sa sana yan. Either sa area na to, ayan, galawin ko na lang to. Dito sa area na to or dito sa taas. Pero since dito, like last time, meron dito. Correct. So, hinintay ko na lang dito if meron siyang parang galaw or mag-ano ba. So, So yung Fibonacci mo, hindi na yan valid. Kasi nagkaroon na ng retracement dun sa 5 eh. Up. Gets mo? Ako na. Okay, sige. So ito, di ba? So ang Fibonacci, hanggang dito lang siya. Ayan, dyan. Gets mo? Apa. Pag nag-pullback na, hindi mo na pwedeng gamitin. Ayan. Except na lang kung check natin, kunyari sa daily. Ayan, pwede sa daily. Sa daily mo nilagay. Pwede. Pero yun yung pinaka-rule ng paggamit ng Fibonacci. Pag ganun, hindi ka pwede maglagay ng Fibonacci dyan. Na ganyan. Okay, ganyan. Tapos hintayin mo ditong umano.
So, hindi na Fibonacci yun. Ano na, resistance level na yun. Okay, watch. Okay. Ayan. So, balik tayo dun sa trade mo. Sige. Ayan. Oh. So, ayun coach, ayan. Nung nag-touch siya dito, sa ano na to, sorry, ang bilis. Ayan. Sa part na to, naghihintay na ako ng confirmation. And saan ako nag-confirmation? Sa 15. Since ang ano ko naman, di ba, gusto niya lang naman po naman sa akin is mag-ano ng higher time frame. Pero kasi, ang may part pa rin sa akin, ayoko talaga nung masyadong mataas talaga, like 1 hour. Masyadong maiinip. Siguro personal, ano ko lang po talaga Oh, yun. pwede ka naman mag 5 minutes pa rin, ha? Opo, opo. Simula 4 hours, pwede pa rin. Opo. And, ayun, ito po yung entry ko. So, bali dito sa ano, sa 15 minutes. Sa 15 minutes, meron din siyang ano dito. Naging tawag na to, range market. Ang naging range market, itong sa part na to, wait lang, lagyan ko po ng, yan, pinang-range market siya. And ngayon, ang ginawa ko dito is naghanap lang muna ako ng, since ang bias ko nga po is pababa na, naghihintay po ako ng breakout pababa. Okay. So ayun, nagkaroon po siya ng breakout dito, pero hindi pa po sapat yun. Kailangan, di ba, yung ano po ni Coach Tim, yung break and retest. Gusto ko muna mag-retest. Pag retest niya dito, saktong-sakto, ayan, zoom natin content. Yan, saktong-sakto, pagka-retest niya, naghintay lang ako nitong engulfing. Ayan, pagka-engulfing, ano po niyan, pumasok na po agad ako, and then SL ko sa taas lang, and then 1:2. Ayun lang po yung basically, ayun po yung ano ko, yung sa first trade ko. Dito naman sa second trade, medyo mali. Talagang mali to. Pero kasi So, bakit di ka dun sa neckline naghintay? saan po? Kung sa green mo na nilagay na resistance, Dito? ikaw ba naglagay ng resistance na yan sa taas? Ito po, hindi po, hindi. O, kala ko ikaw. Hindi po. Bali ba sa LT po yun? Naghintay lang po talaga ako dito ng breakout. And then balik, engulfing, tsaka po ako pumasok. Bali po, ayun po pala, may nilagay lang ako na additional rule na hindi po ako papasok sa mga, like yung mga hammer. Kasi mababa po yung ano ko na masyado ako natutrauma sa mga ganon. Kaya iniwasan ko siya. Ang ginagamit ko lang talaga ngayon is engulfing. Okay. Ayan. Next trade ko naman po is ito. Talagang parang siyang naging counter trend talaga. Hindi pala parang counter trend talaga. Pero ang naging ano ko po doon is yung dito. Masyado siyang maraming ano. And expect ko po, dahil nagkaroon na ng ano, ng upward, parang tataas pa. So, pagdating po dito, nagkaroon ulit ng engulfing, tsaka pumasok. Ayun, SL. Ayun, coach. Correct. Isa sa main improve mo, yung approach. Sige, pwede ka naman mag-counter trend kung tingin mo naman na nag-ano to. Pero yun nga, bali wala hair time frame Opo. kung ginawa mo to. Pero principle-wise, ito yung kailangan mo. Yung approach. Yung approach papunta sa support. Tingnan mo, lakas ng approach. 'Di ba? Apa. So kung titingnan mo, dapat dahan-dahan yan papunta. Tapos makikita mo na tsaka siya aangat. Pag ganyan yan, may sobrang lakas pa ng mga sellers. Tapos, dahil maganda naman talaga yung support level mo, magkaka-reaction talaga. Sigurado yun. Apa. Diba? So, ang tanong is magtutuloy-tuloy ba siya? Okay? So, next is, di ba, nag 4 hours ka? Apa. Okay. So, ano bang bias mo sa 4 hours? Sell. Sell. Bakit? Kasi tingin mo, ano tingin mo? Pababa pa siya. Apa. Oo. Pero bakit sell yung bias mo? Kung nagkaroon na dito ng sabihin natin liquidity sweep or nagkaroon dito ng consolidation, tapos nag-break etong resistance, bakit sell ka pa rin? For me, coach, nag-break na po kayo siya and magkakaroon lang ng retracement pataas. Ayun po yung ano ko. And ang ginawa ko doon is, naghihintay na lang ako ng reaction dito sa gitna. Yan, sa bandang gitna or doon sa taas. Kapag mayroong reaction siya po, yun po yung plan ko. Doon ako papasok. Kaya nakasell pa rin po ako. So ito, no? Apo. Oo. So maganda tong sell mo kasi basic break and retest. Okay. So ito yung medyo... Apo. Talagang wala sa plan. Saan mo to tinread? Gold po. I mean sa demo, sa live. Sa demo po muna kasi ang pangit naman po if 'di ba inaaral ko nga po yung ano niya, parang sinabi niyo, inisip ko. Tapos iti-trade ko siya agad sa doon sa Fundig. Boy, parang ako nagpa-practice ng live account. Hindi po pwede. Ayun, coach. Oo. Okay na muna yun. Yun na muna yung mga points ko sa'yo. So alam mo naman na mali ang ginawa mo kasi nag-sell ka and nag-buy. Kaiba talaga. So ayun, coach, bali ko lang din bali ayun. Kasi ngayon ko lang din na yung sa approach. Na kapag retracement dapat konti-konti lang pala. Okay, gets. Oo. Yan. Kasi ngayon ko lang din narinig yun. Kasi basta isip ko lang, basta key level siya, Correct. tapos biglang bang, gano'n na lang. Hindi ko pa naisip yung approach. hindi. So thank you, coach. Hindi siya ganun. Ano pa ba? Katulad nito. So, bigyan ka ng mga sample yan. Katulad nito. Tinan mo yung mga approach nila. Ayan. Bilis. Ito mabagal. Opo.
Ayan, gaganon talaga. Ito rin, tingnan mo, malilit na candle. Ayun, makikita mo, mga maliit na candle, ganyan. Ayan, tapos ito, actually itong approach na to, ayan, okay naman siya. Ayan, so baka maraming na stop out din dyan, parang ganun. Oh. Diba? So hindi nila alam, liquidity sweep pala yun. So ano talaga, maganda talaga itong resistance na to eh. Kaya, hindi ako magsisell. Sa totoo lang. Talaga. Oo eh, hindi ako magsisell dyan eh. Ito talaga ako eh, hintayin ko siya dito. Ayan, dyan ako maghintay. Okay. Kaya gets mo? Opo. So, okay din naman na nakita mo may resistance. Tapos sa higher time frame, alam mong bababa siya, pwede naman. Mas advance 'yun. Tsaka mas marami pang factors na kailangan doon, no? Ginagawa ko rin naman 'yan, medyo mas risky lang, mas mababa win rate. Pero kung ako sa'yo, focus ka talaga sa high win rate muna, na kung ano yung bias mo, ituloy mo lang. And higher time frame bias natin is buy. Yan, so magbabay tayo sa mga ganyan. Yan, sa mga ganyan. Noted po, coach. Okay? So masyado akong pinapakilaman yung trading plan mo, no? Pero maganda yan, mag-demo ka muna. Opo, I-demo opo. mo muna. Bali, plan ko talaga muna, coach, makapag ulit. 100. Correct. Tapos dun sa, since nagpa 5 minutes ka pa rin ba? Ngayon, coach, nagja-jump muna ako dun sa 4, 1 to 15. Yung 5 po medyo optional na lang para kahit pa paano po. So ang gagawin mo muna, bawasan mo muna yung risk mo dun sa prop firm. 0.5 na pinakamataas. Okay, sige, coach. Oo. Kasi tinatry mo pa ulit. Tapos di ba medyo nagpalit ka ng strategy Apo. galing dun sa ano. So Apo. hindi ideal yun. Apo. Pero kailangan din naman yun. Kaya siya masunog lang. Opo. Diba? So ayun. Sa yun yung mga suggestions ko sa'yo. Opo. Pero ngayon, coach, hindi ko po muna siya hindi ko muna i-live dun sa funded hanggat hindi ko pa master to. Correct. Oo. Sayang po eh. Tingin ko ang mangyayari dito tingnan mo, eto di niya masyado naabot eh. Opo. Diba? So tingin ko magkakaganyan pa yan. Okay. Yan. So yun yung mga hintayin mo. So, ikaw ba gusto mo ba ng higher win rate? Kaya more trades? To be honest, coach, yes. O, di ba? Mas maganda yung mga ganyan. Quality talaga. Patience talaga. Opo. Tapos alam mo yung hinahanap mo. Though, naintindihan ko na bago ka pa lang. Kaya yung iba, yung mga bago, pinapag-trade ko talaga sa demo para makita nila. Kasi hindi mo malalaman yung quality unless mag-quantity ka. Okay po. Pero at least natuturo ko sa'yo yung mga quality. Tsaka feel ko rin, coach, kailangan ko talaga rin paunti-unti mag-shift sa higher time frame to master, hindi pala master, but to test yung patience ko. Correct. Kasi feel ko masyado akong impatient kaya nasa lower time frame ako eh. Ayun po, coach. Marami ka kasi makikita sa lower time frame ng mabilis. Opo, talaga. Ang tanong, okay ba yun? Yun, hindi rin po. Kasi naging ko lang din in the past. Siguro kasi diba, bago po ako magkaroon ng funded account talaga, meron muna ako na loss. Ang napansin ko po doon, kapag masyadong mabilis yung loss ko, So saan ka nalo? Sa live o sa funded din? funded po. Okay. Ganyan po naging price ko. Nagkaroon muna ako ng loss, tsaka bago ko po nakapagpasa ulit. Ayan. Ang napansin ko po doon sa loss, ang nagpa-lose talaga sa akin, hindi super daming trade, but technically super daming trade. Pero ang nangyayari kasi, dahil nga masyado po akong impatience, kapag nagkaroon ako ng one loss, yun na yung reason ng buong pagka-loss kasi nagtitrade lang, nagtitrade ko mabawi. Babawiin mo lang. Kaya ayun po yung kailangan kong bawasan. Correct. Higher time frame para po po yung patience ko talaga. Yes. Ayun po, Oo. coach. The more kasi the lower time frame ka, makikita mo lahat. The lower the time frame, mas makikita mo yung gusto mong makita. Higher time frame, mababawasan yung greed, tataas yung patience, tataas yung win rate. Mas sustainable. Okay, coach. Thank you so much. Congrats. Thank you, coach. Oo. So yun lang guys. So kung scalper kayo, scalper ba day trader? Ano masabi mo sa sarili mo? To be honest, coach, sa yun, scalper na yun eh. Scalper, oo. So kailangan pa rin na merong higher time frame, no? Na confluence. Very important yun. Tapos usually talaga kapag magsa-scalping ka, very important na alam mo kung kailan ba may volume, diba? Kailan ba talaga gumagalaw yung market or kailan nagkakaroon ng noise. So usually malalaman mo yun kapag meron kang higher time frame confluence kasi usually doon talaga sila nagre-react sa higher time frame. Diba? So hindi ka nanguhula na, uy, bilis ng galaw na to. Minsan may mga bilis na galaw sa lower time frame. Tapos, ano lang pala, doon lang pala, tapos biglang wala na. Diba? So usually nag-iipon lang sila ng volume. Diba? Nag-iipon sila ng mga SL para may panggalaw sila kung ano talagang gusto nilang galawin ng mga Bigger fish. bigger fishes, mga whales. So yun lang. Okay, Tapos tayo sa next episode. Thank you.